6:59 PM. Kakatapos lang namin na magsimba. So, kanina nag-attend kami ng birthday party, tapos umuwi, nag-nap, tapos nag-attend ng pumunta sa church. So, since maaga pa naman, naisipan namin mag-grocery na ngayon kesa bukas. Saturday nga pa lang ngayon, so para free na yung Sunday namin, meron kami mag-grocery. So, and also plano namin na magluto ng breakfast, kasi usually pag umaga kinakain lang namin yung cereal. So plano namin mag-rice bukas. So we'll see kung ano yung uulamin namin. Magtitingin din kami sa grocery store. So join us. Hi guys, dito na kami sa grocery store. Nag-jacket ko kay tugnaw. Pero ang mga tao dari kay wala lang, normal ga short. So na lang. So Ken's here. Hi. Are you feeling cold? I'm good. He doesn't feel cold. So in anila mga saging dari, wala sila yung yung tundan ba yun? Yun yung paborito ko. But fortunately wala silang ganung variety dito. So which one? This one? I don't know. Yes, greenish. Maybe this one. Oh, this is plenty. So guys, plano namin magluto ng pansit one of these days. So wala kaming makita yung katulad sa Pinas. Hindi kasi ito Asian store. So try namin kung mag-work ba kung ito yung gamit namin. Then meron kaming soy sauce. Peas and carrots. It's fine. Merong orange juice, banana, onion, garlic. So yan pa lang so far. What did we get last time? I think this one. So ito lang yung rice na bibili namin guys. Good for 1 month na to. Minsan na kasi kami nag-rice. Is this good? Is the date good? Where's the date? So isang ganito is around 6 cups. And it's $2.39. Masarap naman siya. Okay. Hi guys. So today is Monday, May 6, 2024. Yung last vlog ko was last Saturday, May 4, nung nag-grocery kami. Supposed to be is, plano ko sanang mag-vlog nung pinagluto ko sina Ken ng breakfast and dinner. Kaya lang, napagod ako. So, ayun, na ako nag-video. Share ko na lang sa inyo yung picture ng niluto ko. So, nagluto ako for breakfast, nagluto ako ng corned beef, tsaka rice. And then, nagluto din ako ng chicken adobo and pancit for dinner. And syempre rice. Yung sa yung sa pancit, since hindi nga sa Asian store kami nag-grocery, so wala yung pansit na usually ginagamit namin sa Philippines kapag nagluluto nga ng pansit. So, iba yung itsura niya. But yung lasa, carry lang naman siya. Nagustuhan naman ng ni Ken tsaka nung mom.
ng mom niya tsaka sister niya. So, okay na din. And hopefully, makapunta kami ng Asian store soon para makabili ng mga tamang ingredients for some Filipino dishes na plano kong lutuin soon. So, for now, it's already 2:58 p.m. and dito lang ako sa bahay. Kaninang umaga is naglinis ako dito sa kwarto and then naglinis ng bathroom. So, nag-vacuum. Yun kasi yung schedule ko every Monday is naglilinis ako ng dito sa kwarto, and then nakatulog ako actually pagkatapos kong naglinis, and then around 11 is nag-lunch ako. So ang lunch ko is yung chicken adobo pa rin tsaka pancit and rice. Tapos si Ken naman nagdala rin siya ng ganun din for lunch. So feeling ko is may nakakapagdala pa ulit siya bukas ng adobo for lunch niya. So right now is nagre-relax lang muna ako kasi napagod ako kanina sa paglilinis. Nanonood ako ng YouTube na mga vlogs, and then wala masyadong ganap for this day, and yeah. So nga pala guys, isa sa mga kinabibisihan ko the past few days din is yung since yung nakakatapos lang ng wedding namin, and then may mga natanggap kaming mga presents. So gumawa kami ng mga thank you cards. So ipapadala namin to by mail. So ganito kasi yung nila dito sa Philippines, hindi ko lang alam kung pina-practice siya every time, but dito talaga is they make it a point na makapag-send talaga ng mga thank you cards sa mga, especially dun sa mga nagbigay ng gifts, nag-attend ng wedding. So ayun, so ito yung card na binili namin. May sticker na siya, and then nabili namin siya from Amazon. So ito yung box. Check ko kung may laman pa. So ito yung itsura niya. Less than $10 yung nabili namin, tapos 30 pieces na siya. So ito yun, ganito lang siya. Thank you very much. And then blank na. Kami na nagsulat ng thank you note. Yan, tapos may kasamang envelope. Ang ganda rin yung envelope niya guys kasi medyo makapal. Tapos yung card is glossy. Ayan, so ayan, and then meron siya kasamang stickers. So we bought it for less than $10. Ayan na, share ko lang sa inyo yun. Kasi yung wedding kasi namin is DIY. Hindi na kami nag-hire ng coordinator. So kami lang yung and then marami kaming na-discover sa Amazon. So marami kaming na-order from Amazon for the wedding. So share ko rin sa inyo one of these days kung ano yung mga tips pag kayo ay ikakasal dito sa US. So hopefully may time ako para makagawa ng video na ganun. And then, nga pala kanina, pagkatapos kong, naikwento ko sa inyo kanina na naglinis ako ng kwarto, I also did my nails nga pala. So usually sa Philippines kasi is nagpa-manicure, pedicure ako sa Philippines. Pero nung since na dumating ako dito, aside sa pwede naman akong magpa-manicure at pedicure dito. Kaya lang, natatakot akong, hindi ko alam kung ano yung pamamaraan nila sa paggawa ng nails. Kaya medyo natatakot ako na ipagawa yung kuko ko sa iba. So, ilang months na ba ako dito? 3 buwan. Ako lang yung gumagawa lang talaga yung nails ko. Ito is, lang siya, yung regular na nail polish. So, na-try ko rin yung sticker, tsaka yung, yung parang,
yung gel na nails na ano lang siya, gagamit ka ng parang UV light. So yun yung mga nasubukan ko. Nung sa wedding namin is gel lang din yun yung ginamit ko. Ako lang din yung gumawa. So marami akong mga DIY na mga bagay-bagay na ginagawa dito pagdating nung dumating ako dito, and okay naman so far. So ayun, share ko lang sa inyo, and marami kayong mga makikitang magandang items sa Amazon pala. Kasi dati nung nasa Philippines ako, hindi ako mahilig mag-order online kasi mahilig akong pumunta ng mall, mahilig akong bumili in person. Gusto kasi nahahawakan yung bagay, tsaka ako mag-decide na bibilhin ko na or hindi. So, pagdating dito, si Ken yung nag-ano na sa akin na, hindi naman nag-encourage, but parang nainganyo ako na, magbili online. So, simula nagkakilala kami, parang nainganyo rin ako mag-online shop. So, hindi naman ganun kalala yung, hindi ako ganun ka-addict mag-online shop. So, nung nagpa-plan kami for the wedding, marami kaming nakita magandang bagay dun sa Amazon nga. So, ayun, share ko sa inyo yun one of these days kung ano yung mga items na nabili namin.